For today's video mga tol, dito pa rin tayo sa Skygo Cabanatuan and nasa harapan naman natin itong isa rin sa mga bagong scooter ng Skygo, no? Pero kung tutuusin mga tol, hindi naman bago tong scooter na to kasi kita nyo naman, so hindi natin may kakailan na talagang copycat to ng Honda Click 160. So kung tutuusin mga tol, hindi lang naman si Skygo yung nag-rebrand nito, no? So meron din kay Euromotor and meron din ako nakita kay Motoposh. So kamukha rin siya ng Honda Click 160. Kaya naman siguradong hindi mawawala ng basher tong motorsiklo na to. Pero ganun pa man mga tol meron at meron pa rin bibili nito. Dahil kung presyo lang ang pag-uusapan talagang mas affordable to o mas mura yung presyo nito compare natin dun sa original na Honda Click 160. Anyway mga tol, ito nga pala ang bagong Skygo Lance 150. So sa mga interesado dito sa motor na to, kung taga Cabanatuan City kayo, so pwede nyo kayo PM sa Facebook page natin. So yun, ipa-flash ko lang sa screen. O kaya call or text lang kayo dito sa number ko. So ano nga ba yung kayang i-offer ng Skygo Lance 150? Tara tignan natin ngayong araw. Unang-una mga tol, sa makina nito ay gumagamit ito ng 150cc liquid cooled 4-stroke single overhead cam 2-valve single cylinder fuel injected engine. At kaya nitong mag-produce ng 12 horsepower at 8,500 rpm at max torque na 11.8 Nm at 5,500 rpm. And pagdating naman mga tol sa fuel mileage, ito kaya nitong umabot hanggang 42 km per liter. Pero syempre depende yan sa rider and sa road condition. Pagdating naman mga tol sa looks nitong Lance 150, obviously kamukha siya ng Honda Click 160 Meron siyang aggressive and sporty looking lalo na dito sa front end. At ang nagbigay talaga ng angas sa tindigan nito o sa looks niya yung mga ilaw niya o yung daytime running lights niya. Very futuristic ng datingan. And talaga nagbigay angas din yung pagka minimalist ng decals niya Dito sa pinaka head cowling niya meron lang tayo ditong yung pinaka brand niya na Skygo. And dito sa side profile meron din tayong sticker dito na Skygo. Then meron siyang parts dito sa fairings niya na color gold. And pagdating dito sa bandang likod, yung pinaka-branding niya na Lance 150. And matte black nga pala mga tol yung overall body color ni Lance 150. Pagdating sa part na to mga tol, meron siyang parang maliit na visor dito So naaganda rin yan sa aerodynamics ng motor na to. At ito talaga yung nagdala yung pinaka-daytime running lights natin. So LED yung ginamit dyan, ganun din sa mga turn signals. And para siyang tumuloy dito sa part na to And nagkaroon siya ng parang pinakakilay niya dyan. So yun nga mga tol, maganda rito LED yung ginamit Ganun din sa pinaka headlight natin. And pag dito naman natin siya titignan, talagang makikita rin natin may mga sharp design din siya dito sa side profile niya. So talaga nagbigay rin to ng angas dito sa front end niya. Sa front fender naman mga tol, very stylish din And pagdating naman sa suspension, naka telescopic fork tayo dito. Then sa brakes mga tol, naka disc brake tayo dito with dual piston caliper. Pagdating sa gulong mga tol, naka tubeless na tayo dito tapos may sukat itong 110/80 rim 14. Dito naman sa likod mga tol, sa mga ilaw niya, ang maganda rito LED na rin yung ginamit and talaga napaka-stylish And ganoon din sa turn signals, LED na rin mga tol yung ginamit dito. Siyempre meron din tayong reflector dito for added visibility, then yung ilaw natin para sa plaka. And masasabi kong napaka-sporty rin talaga ng datingan niya dito sa likod. Sa suspension mga tol, naka single shock absorber tayo dito Then sa brakes,
Maganda rito, naka-disc brake na siya. Then sa gulong naman, tubeless na rin yung ginamit at may sukat itong 120/70 rim 14. Nagustuhan ko rin dito, meron na siyang built-in dito na tire hugger, kahit pa paano mababawasan yung talsik ng putek dun sa parting makina. And talagang meron din siyang sporty muffler design. And dito naman mga tol, nakapwesto yung pinaka-cooling system niya, So liquid cooled na yan. Pagdating sa pillion footrests mga tol, so napaka-premium din ng datingan niya, So alloy yung ginamit. And isa nga pala sa mga safety features itong Lance 150. So hindi under yung makina nito kapag naka-engage yung pinaka-side stand natin. So kailangan itataas muna natin yan para mag-start yung engine. Pagdating dito sa meter panel mga tol, naka full colored LCD o digital meter panel na tayo dito. So madali lang siyang mababasa dahil bukod sa malalaki yung mga number niya, talagang kitang kita kahit sa tanghaling tapat dahil colored siya, So dito natin makikita yung speedometer, yung odometer niya. And meron na rin siyang digital clock dito, tapos yung fuel gauge, check engine, and meron siyang temperature, battery voltage indicator, and yung mga light indicators niya. Sa mga switch sa handlebar mga tol, meron siyang switch dito, Di ko alam kung engine kill switch ba to o yung idling stop. And meron siyang on and off ng headlight at yung electric push start natin. And dito sa kabila ang kagandahan, meron siyang passing light, and yung high and low beam, yung kusina niya at yung turn signals. Pagdating sa ignition natin mga tol, keyless na yung ginamit dito sa Lance 150. And ang maganda rito, meron siyang button sa tabi, yung pinaka seat opener natin. So very convenient dahil pipindutin lang at mag-open na yung upuan. And pagbukas ng upuan, meron tayong under seat compartment dito, na pwede natin paglagyan ng mga small things natin tulad ng maliit na bag, jacket, basic tools, and syempre pwede natin ilagay dito yung mga papeles ng motor. And dito naman sa tabi niya yung fuel tank natin na may sukat na 7 liters fuel tank capacity. So talagang malaki-laki yung tangke nito, kaya siguradong malayo-layo rin yung mararating natin, lalo na kung maglo-long ride tayo. And sa seat design naman mga tol, meron din siyang premium seat design dito, Tapos meron siyang texture, syempre para mas kumapit kapag inupuan natin. And talagang maganda rin yung cushion na ginamit dito, so malambot siya, Kaya may bibigay rin ito yung comfort na hinahanap ng rider. So dito naman sa tabi ng susian mga tol, meron tayong utility packet, So pwede natin yung paglagyan ng mga maliliit na gamit. So tulad nitong cellphone natin, talagang kasyang-kasya dito, So medyo malalim siya, kaya pwede rin natin yung paglagyan ng coins, ng basahan, etc. And dito naman sa kabilang side, yung utility packet natin dito, merong cover. And kasyang-kasya rin dito yung cellphone natin. And ang maganda rito, meron siyang USB charging port dito, So very useful yan, lalo na kung sa long ride or kaya kung delivery services yung trabaho nyo, talagang magagamit nyo yan. And of course, meron tayong utility hooks dito. So pwede natin yan sabitan ng mga pinamili natin. And maganda rin, maluwang yung pinaka floorboard natin, And syempre pwede natin itong paglagyan ng iba nating pinamili. So 5'7" yung height natin mga tol, pero tignan nyo naman, talagang maluwang yung pinaka legroom natin, So malayo yung tuhod ko sa pinaka leg shield. Pagdating naman mga tol sa seat height nito, pasok din to sa Pinoy height. So may sukat itong 778mm, then yung ground clearance niya ay 135mm. Then pagdating naman sa bigat nito, hindi naman siya ganun kabigat, may timbang itong 125kg. Okay mga tol, sa presyo naman ito, meron itong cash price na 97,000, tapos ang down payment ay 5,000, then payable siya 12 months hanggang 36 months. So dito lang to mga tol sa Skygo, Cabanatuan City, kaya sa mga taga Cabanatuan dyan na gustong maglabas ng Lance 150, so PM nyo lang ako sa Facebook page natin o kaya kontakin nyo na lang ako sa number ko. So kung umabot kayo sa part ng video na to, and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.